Nanawagan si dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Chairman Greco Beldica kay US President Donald Trump na makialam sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang bukas na liham, sinabi ni Beldica na biktima umano ang Pilipinas ng ICC at inakusahan ang kasalukuyang administrasyon na tumulong sa korte para makulong si dating Pangulong Duterte. Iginiit din ni Beldica na may gumaganang hudikatura ang Pilipinas at dapat umanong dito litisin ang anumang aligasyon laban sa dating Pangulo. Direkta rin siyang umapila kay Trump at sinabing, "Please intervene in this case of our former President Rodrigo Duterte and bring him home. Restore sovereignty in our country and allows us to try in our own court the allegations that has been heard against our former President for the sake of justice." Ayon kay Beldica, magpapadala rin siya ng formal na liham sa White House kaugnay ng kanyang panawagan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Malakas ang batayan sa hiling ng House Prosecution Team na ipasapina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa gitna yan ang napipintong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Impeachment Court sa legal arguments kaugnay ng issue ngayong araw ng Lunes, July 20. Ayon kay legal spokesperson at isa sa Council ng Prosecutors ng House of Representatives na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., naniniwala silang mapagbibigyan ng request dahil malakas ang kanilang basehan. Gate pa nito, exception ang impeachment sa bank secrecy laws. Mahalagaan niya ang ulat upang mabigyang daan ng Senate Impeachment Court at publiko na maikumpara ang actual financial transactions ni VP Duterte sa assets na idineklara nito sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs. Samantala, naninindigan naman si House Prosecution Panel Member at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon hindi fishing expedition ng request for subpoena. Ang posisyon ng depensa ay this is a mere fishing expedition. Ang totoo, wala kang fishing expedition kung balyena yung nahanap. Kasi ang pinag-usapan ho natin dito, hindi naman ho barya-barya ang pera eh. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years. So malalaking pera po yung pinag-uusapan natin na hindi ho ma-imagine ng ating pong mga kababayan paano po ito nangyari. Nauna ng giit ng defense team ni VP Duterte, fishing expedition umano ang hiling ng prosekusyon. Ang tax at banks records na hinihingi bago pa ang termino ni VP Duterte at bago siya maupong pangalawang pangulo ay hindi sakop umano ng impeachment case. Muling nagpatutsada si Senator Alan Peter Cayetano laban kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kung saan tila tinawag nitong minion ng NBI official. Ang minion na isang salitang Ingles na tumutukoy sa isang tapat na tagasunod o tauhan. Kadalasan itong ginagamit para sa mga taong sumusunod sa utos ng isang taong mas makapangyarihan sa kanila ng walang tutol. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yeah. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Sa pahayag na inilabas ng NBI, sinabi nito na hindi sila na-insulto sa ganitong banat at ayaw na nila itong sagutin. Sa kabila nito, nanindigan ng ahensya na tuloy ang kanilang gagawing investigasyon kaugnay sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa ilalim ng 2019 Southeast Asian Games. Simula pa noong nakaraang linggo, naging mainit na ang bangayan nila Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos ihayag ni Matibag ang nadiskubre ng NBI na umano'y bilyong pisong halaga ng pondo na nailabas sa 2019 SEA Games nang hindi dumaan sa competitive bidding at government audit. Si Senator Cayetano ang chairman ng komite na siyang nanguna noon sa mga proyekto para sa 2019 SEA Games. Para sa senador, tila timing at intimidation ang ginagawa ni Director Matibag dahil sa nakatakda nitong pagharap sa Senate Impeachment Court bukas. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang isasagawa nilang investigasyon na nakabatay sa mga ebidensya at minamandato ng batas.
Sa huli, hinihikayat rin nito ang sino mang may nalalaman ukol sa mga proyekto sa SEA Games, kabilang na si Senator Alan Peter Cayetano, na dalhin ang mga ebidensya sa kanilang tanggapan at huwag lamang sa pamamagitan ng live streaming. Mga kababayan, nangangatog ang tuhod ni Marcos Jr. Dahil dito sa panibagong deklarasyon ng giyera ni US President Donald Trump at ng kanyang gobyerno laban sa ICC, at ipinapanawagan na niya, nakakampanya siya ng turutodo upang mabuwag ng tuluyan at lansagin na itong ICC, mga kababayan, itong International Criminal Court na ginagamit ni Marcos bilang pang-ipit at panunupil niya sa kanyang mga kalaban sa politika. The way Marcos betrayed and ipinagkanulo, ipinagtaksilan niya ang kanyang mamamayan at pinagkanulo niya ang soberenya ng bansa natin sa kanyang pakikipagsabwatan sa ICC na isang bogus entity at pakialamero sa pangloob na usapin ng ating bansa nang isinagawa po ang operasyon na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at ngayon ay iligal na nakapiit doon sa ICC. Yan po, kasing deklarasyon ni US President Donald Trump is very categorical. I will make sure and we will make sure na ang gobyerno ng Amerika at ng kapangyarihan ng Estados Unidos ay gagamitin para mabuwag ng tuluyan itong parang sindikato at pakialamero at kontra sa sovereign interest ng Estados Unidos na International Criminal Court. At sinigundahan ito ng media briefing ng kanyang US State Department Secretary na si Marco Rubio. Yun nga, no? At mukhang may pagpupulong na sa kay Secretary of State, US State Department Secretary Marco Rubio, at dito kay Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Babes Romualdez, no? At mukhang kasama ang Pilipinas nga dito sa sinasabi ng Amerika na ang lahat ng mga kaalyado, kadiplomatikong relasyon, tinutulungan at maganda ang ugnayan ng Amerika at ng mga bansang ito ay hihikayatin niya na sumama sa panawagan na putulin na ang anumang kooperasyon at ugnayan na mayroon sa ICC. And siyempre, that includes the Philippines. What an irony para kay Marcos. Kasi pag hindi niya ito sinunod, ay ibig sabihin po, hindi mo gusto ng maayos na ugnayan sa gobyerno sa kasalukuyan ni US President Donald Trump. Yan lang naman po ang epekto niyan. Kung hindi siya susunod at susuporta at maninindigan na itigil itong ginagawa ng Pilipinas, hindi lamang kasi simple kooperasyon ang ginagawa ng Pilipinas, bagamat nag-withdraw na tayo sa ICC, there is no more any remaining treaty obligation on the part of the Philippines to recognize, cooperate, or makipag-ugnayan pa sa ICC. Hindi lang yun ang ginawa ni Marcos. Bagamat bogus na ang ICC, in as far as our sovereign interest as an independent state and a separate republic, hindi naman tayo sakop ng UN at ng ICC na parang didiktahan nila tayo, hindi lang gano'n ang ginawa ni Marcos na mag-cooperate. Ang ginawa niya, nakipagsabwatan na parang sindikato sa ICC. Kaya ngayon nangangatog ang tuhod ni Marcos Jr. literally kung papaano niya papakalmahin si US President Donald Trump at papaano niya lulusutan ang ginagawa niyang pagtataksil sa kanyang sariling bayan by using and exploiting the ICC to become his persecution and oppression tool against dito sa pangloob ng mga politikal na mga bangayan sa loob ng Pilipinas. Ayun, mukhang mas saved by the bell nito si Senator Bato de la Rosa. Pero ito ay seryoso na kampanya na inilunsad o giyera ng pagbubuwag sa ICC worldwide, no? At dito po makikita ang isang pangyayari na sa ganitong issue ng panawagan sa pagbubuwag at paglalansag at pag-ipit ng turutudo hanggang malansag at mabuwag ang ICC, makakasama dito ng Estados Unidos, ang Russia, ang China, at marami pang bansa na nakikita nila kung gaano ka mapanupil, mapang-abuso at may pagkasindikato nga ang uri ng pag-iral nitong International Criminal Court. Mabuhay po kayo. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas.
walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone.